Magic Emperor Chapter 470 nagpapatuloy. Ang malapalasyong bahay ng punong ministro. Nagbabasa ang punong ministro ng mga chat sa kanya gamit ang kanyang iPhone Pro Max fully paid. Punong ministro, amo, i-share mo naman sa akin kung anong nangyayari. Wala kasi akong cellphone. Isa talaga siyang tunay na talunan, ang ikalawang prinsipe. Wala talaga siyang ibubuga sa kakayahan ng kamahalan. Hindi ko talaga maintindihan ang emperador. Ba't hindi niya tinuluyan ang anak niya? Gaya ng inaasahan, ang isang mabuting ama ay hindi niya kayang saktan ang anak niya. Pero salamat sa ikalawang prinsipe. Dahil sa ginawa niya, nakita ko ang natitirang alas ng kamahalan. Talagang gumagawa siya ng mga salita na hindi totoo. Kung ganun, pwede na tayong lumusog. Ang matandang hukluban, ginamit niya na ang lahat ng alas niya sa galaw na to. Ipinadala niya lahat ng puwersa niya para dun sa dalawa. Tapos nakaupo siya sa trono niya at gumagawa ng mga kasinungalingan. Hindi niya alam na alam ko na lahat ang mga baho niya. Ngayon, ang pinakatatago niyang sekreto ay nalaman na ng social media. Parang ang langit ay nagmamakaawa sa atin na tirahin na natin siya. Ministro ng digmaan, ihanda mo na ang puwersa natin. Magsisimula na tayo. Kukunin natin ang palasyo ng emperador sa loob ng 1 linggo. Masusunod po, punong ministro. Amo, Ito na ang oras para sa bagong mamumuno sa ating lahat. At sa isang maliit na baryo, pakinggan niyo ang utos ng kamahalang emperador. General Dugo, kinakailangan mo lang pasuhin ang mga rebelde na may kasamang lakas ng loob na di umaayaw. Hindi ka pwedeng bumalik hanggat hindi mo napupuksa ang mga rebelde. pinaparangalan ko ang kamahalan na humaba pa ang buhay niya. Huwag sana siyang matigok agad. Nasa maayos bang kalagayan ang kamahalan? Huwag kang mangamba, General Dugo. Ang lahat-lahat ay kontrolado na. Ang pag-alsa ng ikalawang prinsipe ay nilampaso na namin. Pero ang galawan na to ay nakita lahat ang puwersang nasa tabi ng kamahalan. Ako'y nangangamba. General Dugo, isa ka talagang matapat at mapagmahal sa bansa natin. Pinaprangka ng kamahalan. Ang totoo, hindi maayos ang lagay ng mga kawal natin. Maraming malnourished sa kanila at may sakit. Pero gaya nga ng nakita mo, hindi ka pwedeng bumalik. Iyon ang mahigpit na utos sa akin ng kamahalan. Kailangan mong tumuloy, umulan man o umaraw. Ang kamahalan, nagsasakripisyo siya para sa bayan. Halos hindi na siya kumakain. Makakain lang ang mga karaniwang mamamayan. Isa talaga siyang huwaran. Para sa kapayapaan ng buong Pilipinas, kaya niyang ipagpalit pati kaligtasan niya. Babagalan ko ang paglalakad, Turtle Strad, para kung sakali makakabalik ako para iligtas ang kamahalan. At samantala, sa Grand Canal ng Makinkeli, may dalawang puwersang magkaharap. Ang puwersa ng pamahalaan at ang puwersa ng mga rebelding sinatsupa. Naghihintay ang bawat kampo sa hudyat para magbakbakan. Sa panig ni Natsupa, sa unahan, may isang magandang matandang binibini na walang jowa. Sa panig naman ng pamahalaan, may isang papoging lalaki na malnourished sa unahan. Tsupa, kanina pa tayo nagtitinginan dito. Mag-iisang linggo na. Magbabakbakan na ba? O tatayo na lang kami dito ng buong 1 taon? Relax lang kayo. Naghihintay lang tayo ng tamang oras sa tamang panahon. Kahit na, hanggang kailan ba kami maghihintay? Hanggang maging statwa tayo, nakagaya ng statwa ni Rizal? Sabik na akong lumaban. Gigil na akong makipagsabunutan sa kanila.
At parehong time team na nakapikit ang mga mata nila at nagdadasal. Tagapamahalang buwang, hanggang kailan ba tayo maghihintay? At biglang dumilat ang mga mata ni Ling. May dalawang lumilipad na cellphone na iPhone Pro Max installment. Hindi fully paid. Sabay dumilat din si Chupa sa mahimbing niyang pagkakatulog. At nagkatitigan sila mata sa mata. Sa wakas! Nagbabasa si Chupa ng mga message sa kanya gamit ang kanyang iPhone Pro Max. Tinatanong siya ng mga kasama niyang walang mga cellphone. Sumama ka sa akin. Atake na tayo. At humakbang na si Chupa pasugod sa mga kalaban. Dali-daling sumunod sa kanya ang kanyang mga bodyguard. Pumorma na sila ng pangmalupitang stance nila pasugod. Nangunguna itong dalawang bida-bida. Daig pa nila ang mga Naruto ninja. Nasa unahan nila si Chupa na nakatayo na parang isang poste. Nakahanda na rin ang puwersa ng pamahalaan. Ngayon, sa wakas, makikita na rin natin ang araw na pagpipira-pirasuin ko kayo. Iko-content ko kayo sa vlog ko. Ang matapang na pahayag ni Huang Pubuang. Chupa! Ito na ang oras mo para pagbayaran mo ang pagpatay mo sa anak ko! Tinatawanan lang siya ni Chupa. Huang Pubuang, tignan natin ang bayag mo. Subukan mo para malaman mo. Kamahalan, tagapamahala. At Chupa, hindi magtatagal, ang punong ministro ay gagalaw na. At babalik sa palasyo si General Dugo. Bakit pa tayo nagsasayang ng mga laway dito? Tapusin na natin ang laban na to sa pinakamabilis na paraan. Para may oras pa tayong magparty at ipagdiwang ang pagkapanalo. At para sa mga talunan, magiging apakan na lang sila. Wala na silang pagsisisihan sa buhay nila. Ha 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 ha. Wala talagang pagsisisihan. Pinahanga mo talaga ako, Sir Ling. Napaka-bold mong tao. Wala na ngayong kwenta ang lahat ng salita. Kahit ano pa ang galit natin sa isa't isa. Dahil ang pinaka-importante, ang laban na ito. Kung sinong mananalo ay siyang tatanghaling malakas. Anong masasabi mo, tagapamahalang kamahalang buwang? Tama lahat ang sinabi mo. Kung sariling mong galit lang, sa larangan ng kapangyarihan, ang malakas lang ang magtatagumpay. Bakit iisipin pa ng hari ng mundo ang mga maliliit na bagay? Chupa, isa kang ambisyosong tao. Para sa akin, nalabanan kita ngayong araw na ang mundo ang nakasalalay. Isang malaking karangalan. Kung ganon, tagapamahala, kamahalang buwang, magtirahan na tayo. Sige, magtirahan na tayo. Magdigmaan na tayo! Digmaan! At ayun, kitang-kita na nagdigmaan na sila na parang mga langgam. Roar! Laban! Roar! Matandang buwang! Lumabas ka at harapin mo ako kung may bayag ka. Nag-aapoy na sa galit si Insan. Hindi natin natapos yung huling laban natin sa kabisera ng Imperyo. Lalaban ka pa rin ba? Isa kang talunan. At dito nagtatapos ang chapter 470. Maraming salamat sa panonood.